Nagtipon ng 3 kong anak para ibigay sa akin ang balita. Nanay, nag-upa kami ng nursing home, sabi ng panganay. Mas mabuti raw doon. May mga kapareho ng edad niya. Nag-impake ako ng maleta nang hindi umiiyak. Samahan mo ang kwento ko hanggang sa dulo at sabihin mo sa akin kung saang lungsod mo ako pinapanood. Para malaman ko kung hanggang saan ito umabot. Regina Santos ang pangalan ko at 72 anyos na ako. Karamihan sa mga taong iyon ay ginugol ko sa paniniwalang ang pinakamalaking yaman ng isang ina ay ang mga anak niya. Nalaman ko sa pinakamasakit na paraan na para sa akin. Ako lang ay isa pang bayarin na ayaw na nilang bayaran. Nangyari ito sa isang hapon ng Martes, isa sa mga tahimik na hapon, na may mahinang araw ng taglamig na pumapasok sa bintana ng sala at gumuguhit ng mga parisukat ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Ako ay nagsasala ng kape. Naamoy ang aromang iyon na laging nagpapaalala sa akin ng bahay na puno noon nang dumating sila, ang 3 na magkakasama, na bihira na. Jose, ang panganay kong anak, na 50 anyos, ang noon na puno ng mga kulubot mula sa mga problema na hindi kailanman tungkol sa akin. Maria, ang gitna, na 47 anyos, laging sinusubukang pasayahin ang lahat at nauwi sa hindi nakakapagpasaya kanino man, lalo na sa sarili niya. At Angelo, ang bunso kong anak na 42 anyos, na para sa akin ay hindi pa rin tumigil na maging ang batang kailangan kong protektahan sa mundo. Pumasok sila ng tahimik at umupo sa aking upuang may bulaklak. Iyong binili ng yumaong asawa ko sa 12 na buwan ng hulog at ngayon ay medyo lumuwag na ang mga spring. Tiningnan nila ang isa't isa sa komunikasyong walang salita na tanging magkapatid lang ang mayroon. Nagdedesisyon kung sino ang maghahagis ng unang bato. Si Jose yon. Siyempre, siya palagi ang pinakapraktikal, pinakamalamig. Nanay, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Simulan niya habang inaayos ang kurbata na parang hinigpitan ang lig niya. Alam ko na agad na walang mabuti. Ang puso ng ina ay hindi nagkakamali. Naisip ko na baka isa sa kanila ay may problema ulit sa pera o ang kasal ni Maria ay nasa bingit na naman ng pagkabigo. Inilagay ko ang takuro sa gitnang mesita kasama ang mga baso na iniingatan ko para sa mga bisita. Pwede ba kayong magsalita, mga anak? May nangyaring malala ba? Si Maria, napuno na ng luha ang mga mata, hinawakan ang kamay ko. Malambot ang mga kamay niya, ng taong nagtatrabaho sa opisina. Lubhang iba sa akin, magaspang at may batik mula sa buong buhay ng mabigat na trabaho. Nanay, para sa ikabubuti mo, sabi niya. At ang pariralang iyan palagi ang simula ng wakas. Si Angelo, ang bunso kong anak, ay nakatitig sa isang punit sa alpombra nang walang lakas na harapin ako. Siya ang nagbigay ng huling suntok ng mahinang boses, halos bulong. Nagdesisyon kami na hindi ka na pwede mag-isa. Delikado. Noong isang araw, naiwan mo raw ang gas na nakabukas. Hindi ko iniwan ang gas na nakabukas. Angelo, sumagot ako ng mas matatag kaysa nararamdaman ko sa loob. Namatay lang ang apoy dahil sa hangin. Hinibal nanay, putol ni Jose. Ang mahalaga ay matanda ka na. Kailangan mo ng pangangalaga. Kami ay nagtatrabaho buong araw. Walang paan para bantayan ka. Kaya nagdesisyon kami. Nakakita kami ng magandang lugar para sa'yo. Isang lugar. Anong lugar? Nagsimulang humigpit ang dibdib ko. Tumingin ako sa paligid ng maliit kong sala, sa frame ng litrato ng kasal ko, sa kurtina na nakasabit malapit sa bintana, sa bawat bagay na nagsasalaysay ng kwento ko. Iyon ang bahay ko, ang tanging lugar na kilala ko. Nanay, nag-upa kami ng nursing home, sabi ni Jose ng diretsahan na parang suntok. Tinatawag itong tahanan ng kapayapaan. Mas mabuti raw doon. May mga kapareho ng edad mo. Nurse 24 oras. Mga aktibidad hindi ko na siya narinig. Naging malayong ingay ang boses niya. Nursing home, tambakan ng mga nakalimutang matatanda. Iyon ang naging ako para sa kanila. Sa gabal, lumang muebles na hindi na nila alam kung saan ilalagay at nagdesisyong idonate sa institusyon ng kawanggawa. Tiningnan ko ang mukha ng bawat isa. Si Jose, na may ekspresyon ng taong nagreresolba ng problema sa negosyo. Si Maria umiiyak, pero iyak ng konsensya, hindi ng kalungkutan para sa akin. At si Angelo, na sa wakas ay nag-angat ng tingin at ang nakita ko roon ay nakasira sa loob ko. Ginhawa. Ginhawa sa paglaya sa wakas mula sa obligasyon na alagaan ang matandang ina. Hindi ako umiyak, hindi sumigaw, hindi gumawa ng eksena. May bumagsak sa loob ko, pero tahimik na bumagsak. Namatay ang isang bahagi ko noon, pero ang isa pa, na hindi ko kilala, ay nagsimulang mabuhay. Huminga ako ng malalim at sinabi, nang may kalmang nagpagulat sa kanila. Kailan ba ako kailangang umalis?
Nagkatinginan sila, nagulat sa kawalan ko ng reaksyon. Well, nanay, naisip namin na maganda ang katapusan ng linggo. Sa Sabado kami pupunta para sa'yo. Sagot ni Jose nang hindi man lang lumuwag. CJ, sabi ko, kung pwede niyo akong patawarin, malamig na ang kape ko. Umalis sila sa bahay ko na parang kakabunot lang ng bulok ng ngipin. Guminhawa, magaan. Ako ay naiwan na nakaupo sa aking upuan mag-isa. Tinitingnan ang mga parisukat ng araw na unti-unting nawawala sa sahig. At doon, sa katahimikan ng bahay ko, na malapit ng hindi na akin, nagsimula akong mag-alala ng lahat. Naalala ko ang araw na iniwan ako ni Ramon, ang ama nila. Hindi siya namatay, hindi. Naghanda lang siya ng maleta isang umaga ng Lunes at sinabing nakakita siya ng mas batang babae. Na naging routine ang buhay ko sa kanya at gusto niyang maging masaya. Ako ay 35 taong gulang noon, si Jose 13, si Maria 10 at si Angelo, ang maliit ko, 5 taon pa lang, naiwan ako na may 3 anak, upa na babayaran at puso na nagkahiwa-hiwalay. Noong panahong iyon ako ay nagtatrabaho bilang mananahi sa bahay. Pero hindi sapat ang pera. Kailangan kong gawin ang pinakamahirap na bagay sa buhay ko. Lunukin ang pride at humingi ng tulong. Pumunta ako mula pintuan sa kalapit na barangay. Barangay ng mga mayayaman. Nag-alok ng serbisyo ko bilang katulong. Nakakuha ako ng 2 trabaho. Sa umaga nililinis ko ang bahay ni Aling Marlen. Mabait na babae. Sa hapon pumupunta ako sa bahay ni Aling Iris. Naging walang katapusang takbuhan ang buhay ko. Gumigising ako ng alas negatibo, 4 ng madaling araw, para ihanda ang pagkain ng mga anak. Sumasakay sa unang jeep. Nagtatrabaho buong araw na nagsasabon ng sahig. Naglalaban ng banyo. Nagpaplansta ng damit na hindi akin. Umuwi sa gabi, pagod na pagod. At kailangan ko pa ring maghanda ng hapunan. Suriin ang takda, paliguan si Angelo. Maraming gabi ako lang ang kumakain ng tinapay na may kape para umabot ang bigas at beans para sa kanila. Sumakit ang mga tuhod ko. Laging basag ang mga kamay ko sa mga panlinis. Pumayat ako ng sobra na maluwag ang damit ko. Pero hindi ako nagrereklamo. Tinitingnan ko ang 3 kong anak at nakakakuha ako ng lakas para magpatuloy. Naalala ko ng gustong-gusto ni Jose na mag-aral ng teknikal na kurso sa mekaniko. Wala akong pera para sa matrikula. Nagawa ko ang kabaliwan. Ipinagbili ko ang tanging alahas na iniwan sa akin ng nanay ko. Isang manipis na singsing na ginto. Nagtapos siya, nakakuha ng magandang trabaho at ibinigay sa akin ang unang sweldo niya. Para sa inyo po, nanay, para makabili kayo ng bagong singsing. Umiyak ako ng pride. Pero hindi ako bumili ng singsing. Ginamit ko ang perang iyon para bayaran ang atrasadong bayad sa kuryente. Naalala ko ang debut ni Maria sa 18. Pangarap niya ang pink na gown na parang prinsesa na puno ng kinang. Wala akong paraan para bayaran ito. Nagkulong ako ng 3 buwan sa makina ko ng pananahi. Gumagawa ng damit para sa mga mayayamang babae sa lungsod. Nagtitipid ng bawat sentimo para matupad ang pangarap ng anak ko. Sa araw ng debut, nang makita ko siyang umikot sa hall na may suot na gown na iyon, naramdaman ko na sulit ang lahat ng sakripisyo ko. At si Angelo, si Angelo palagi ang pinakamalapit, pinakamahina. Nang magdesisyon siyang magbukas ng maliit na vulcanizing shop, hindi ko na inisip. Kinuha ko ang buong ipon ko na natipon sa maraming taon ng trabaho at ibinigay sa kanya. Para simulan mo ang buhay mo, anak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya ako ang pinakamabuting ina sa mundo. Gumana ang vulcanizing shop. Nag-asawa si Angelo. Nagkaanak. Nag-asawa rin si Maria. Naging manager sa tindahan. Si Jose naging head mechanic. Pinalaki ko mag-isa ang 3 anak, 3 manggagawa, 3 mabubuting tao. O iyon ang akala ko. Habang dumadaan ang mga alaala sa isip ko, isang malamig na galit ang nagsimulang umaligid sa akin. Galit na hindi ko pa naranasan. Hindi mainit na galit na sumisigaw at nagsisira ng bagay. Malamig na galit, tahimik, na nagbigay sa akin ng kakilakilabot na kaliwanag. Hindi nila naalala ang lahat ng iyon. Ang ibiniling singsing, ang mga gabing pananahi, ang pera mula sa ipon. Para sa kanila lahat iyon ay obligasyon ko lang bilang ina. Noon, sa gitna ng sakit at galit na iyon, naalala ko ang isang bagay na halos nakalimutan ko na. Naalala ko si Aling Iris. Si Aling Iris ay hindi ordinaryong amo. Biyuda na walang anak. Nakatira mag-isa sa malaking bahay. Sa simula ako lang ang katulong na naglilinis. Pero sa paglipas ng panahon nagbago ang relasyon namin. Nagsimula siyang humingi na umupo ako para uminom ng kape pagkatapos ng linis. Kinukwento niya ang asawa, ang mga biyahe nila, ang kalungkutang nararamdaman
At ako naman kinukwento ko ang mga anak ko, ang mga hirap ko, ang maliliit kong pangarap. Naging magkaibigan kami, magkukumpisal. Nagtrabaho ako sa kanya ng mahigit 20 taon. Kahit pagkatapos magretiro, pumupunta pa rin ako sa bahay niya 3 beses sa linggo. Hindi na bilang katulong, kundi bilang kasama. Tinutulungan ko siya sa pamimili. Binabasa ko ang dyaryo kapag nagsimula ng mahina ang mata niya. Nakikinig kami ng radyo ng magkasama. Hindi naintindihan ng mga anak ko ang pagkakaibigang iyon. Nanay, nagtrabaho ka na buong buhay. Bakit pumupunta ka pa para magsilbi sa matandang mayaman na iyon? Sabi ni Maria. Hindi nila naiintindihan na hindi ako pumupunta para magsilbi. Pumupunta ako para makasama ang kaibigan. Namatay si Aling Iris 6 na buwan na ang nakaraan. Kaunti bago nagdesisyon ang mga anak ko sa hinaharap ko. Namatay siya habang natutulog, payapa. Ang pamangkin niya, lalaking hindi ko pa nakita kailanman, ang nag-asikaso ng lahat. Pumunta ako sa libing. Umiyak ako na parang nawalan ng kapatid. 1 linggo pagkatapos ng libing, may tumawag sa akin na abogado. Abogado ni Aling Iris yon. Hiniling niya na pumunta ako sa opisina niya. Pumunta ako nang walang alam. Akala ko baka may iniwang alaala, 1 plorera, 1 painting. Nang dumating ako, ang abogado, mabait na lalaki na tatawagin kong Attorney Benito. Pinapaupo ako at inabutan ng baso ng tubig. Doña Regina, simulan niya. Ako ang abogado ni Aling Iris ng 30 taon. Pinagkatiwalaan niya ako ng husto at mas pinagkatiwalaan ka pa niya. Binuksan niya ang folder at nagsimulang basahin ang testamento. Halos tumigil ang puso ko. Si Aling Iris, kaibigan ko, kumpisal ko, iniwan sa akin ang lahat. Ang malaking bahay, 2 pang apartment na nirerenta. Shares sa kumpanya na itinatag ng asawa niya at malaking halaga ng pera sa bangko na hindi ko mabilang ang mga zero. Nagulat ako ng husto. Sabi ko hindi ko pwedeng tanggapin. Baka may mali, pero wala. Ipinakita sa akin ni Attorney Benito ang liham na iniwan niya kasama ng testamento. Para kay Regina, ang tanging tunay kong pamilya. Inalagaan mo ako ng lahat ay nakalimot sa akin. Ibinigay mo ang oras at pagmamahal mo. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi mabibili ng pera iyan. Gamitin mo ang mana na ito para alagaan ang sarili mo. Magpahinga, maging masaya. Mas nararapat ito sa iyo kaysa kanino man. With love, kaibigan mong Iris. Lumabas ako sa opisina na parang lumulutang. Sobrang laking sikreto, sobrang bigat, na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko rito. Hindi ko sinabi sa mga anak ko. Bakit? Dahil sa kaibuturan alam ko na totoo ang sinabi ni Maria. Matanda at mayaman, binabago ng pera ang lahat. Titingnan nila ako ng iba, ituturing nila ako ng iba at gusto ko pa rin na mahalin nila ako, o magkunwari man lang na mahal nila ako, dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Gaano ako katanga noon, nakaupo sa aking upuan na may hatol ng pagpapatalsik mula sa sarili kong mga anak. Ang mana ni Aling Iris ay parang biro ng tadhana. Inihahagis nila ako sa nursing home, inaalis sa akin ang maliit kong bahay, ang sulok ko, dahil akala nila ako ay pabigat, gastos. At ako, ang matandang mahirap, may mas maraming pera kaysa maipapangarap ng 3 nilang magkasama sa buong buhay nila. Naging plano ang malamig na galit, plano na isinilang doon, sa madilim na salang iyon. Hindi ako makikipaglaban, hindi ko ipapakita ang testamento, hindi ko isasampal sa mukha nila na mayaman ako, hindi. Gagawin ko eksakto ang gusto nila. Pupunta ako sa tahanan ng kapayapaan. Tumayo ako mula sa upuan at pumunta sa kwarto ko. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang maliit na maleta. Yung ginagamit ko kapag nagpupunta ako sa bahay ni Maria para alagaan ang mga apo sa katapusan ng linggo. Nagsimula akong mag-impake ng mga gamit ko, kaunting damit, sandalyas ko, sipilyo ko. Hindi ko kinuha ang anumang frame ng litrato. Hindi ko kinuha ang anumang alaala nila. Sa ilalim ng drawer, sa ilalim ng aking underwear, naroon ang folder na may mga dokumento na ibinigay sa akin ni Attorney Benito. Kinuha ko ito at inilagay sa ilalim ng maleta sa pinakailalim. Sa umaga ng Sabado, dumating sila ng tama sa oras. Nakita nila akong nakaupo sa sala na may maleta sa tabi ko na naghihintay. Handa ka na ba, nanay? Tanong ni Maria na iniwasan ang mga mata ko. Handa na, sagot ko. Kinuha ni Jose ang maleta ko. Nagulat sa gaano ito kaliit ang bigat. Inabutan ako ni Angelo ng braso para tulungan akong tumayo na parang invalido ako. Lumakad ako kasama nila hanggang pintuan. Nagbigay ako ng huling tingin sa bahay ko. Sa bawat sulok na nag-iingat ng luha, ngiti, buong buhay ng sakripisyo. Hindi ako umiyak kahit isa.
Sumakay ako sa kotse ni Jose at umupo sa likod mag-isa. Nag-uusap sila sa harap tungkol sa trabaho, panahon, kahit ano, maliban sa ginagawa nila. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ang barangay ko, mga kalye ko na nauuna. Akala nila inihahatid nila ako sa wakas. Hindi nila alam na inihahatid nila ako sa bagong simula. Simula ng aking paghihiganti, o mas mabuti, ng aking aral. Aral na hindi nila makakalimutan kailanman, mga mahal kong anak. Ang lugar na tinawag ng mga anak ko na tahanan ng kapayapaan, ay amoy halo ng murang disinfectant at lumang kalungkutan. Amoy na dumidikit sa damit at kaluluwa. Ang mga dingding, na baka minsan ay puti, ngayon ay madilaw-dilaw na mula sa nikotina na may mga batik ng amag malapit sa kisame, na parang mapa ng mga bansang walang gustong puntahan. Ang palaging tunog ay ng tea na malakas ang volume sa channel ng game show na may kanet. Laughter na hindi bagay sa mga walang ekspresyong mukha ng ibang residente. Nakaupo sa plastic chairs sa pasilyo. Ginabayan ako ng mga anak ko sa pasilyong iyon na parang ipinapakita nila ang 5-star hotel. Tingnan mo nanay, may tea. Sabi ni Maria na itinuro ang halata ng may peking enthusiasm na masakit sa tenga ko. Si Jose, palaging praktikal, diretsong pumunta sa babaeng naka-white uniform na nasa likod ng counter na gawa sa Formica. Dinala namin si Ginang Regina Santos, sabi niya. Ang babae, mga 60 taon at may hanggang walang katapusang pagod. Halos hindi nag-angat ng mata mula sa Crossword Magazine. Kwarto na ibabahagi kay Aling Genoveva. Hindi siya masyadong nagsasalita. Hindi siya makakaabala. Hindi makakaabala. Iyon na ako ngayon. Taong hindi dapat makakaabala. Si Angelo, bunso kong anak, buhat ang magaan kong maleta na parang tonelada ang bigat. Hindi pa rin ako tinitingnan sa mata. Lumakad kami hanggang kwarto 7. Bukas ang pinto. Sa loob, 2 kama na bakal. Aparador na metal na medyo baluktot ang pinto at maliit na bintana na may rehas na nakaharap sa pader na ladrilyo. Sa isa sa mga kama, payat na babae, puting-puti at manipis ang buhok, nakatitig sa wala. Iyon siguro si Aling Genoveva. Sige nanay, na-deliver ka na. Sabi ni Jose na paihong tono kapag iniiwan ang kotse sa talyer. Kailangan na naming umalis. May maraming ayusin. Inilagay nila ang maleta ko sa tabi ng bakanteng kama. Lumapit si Maria at nagbigay ng mabilis na yakap. Yakap ng taong nagmamadali. Tawagan mo kami kung may kailangan. Nanay, bulong niya. Pero alam ko na salita lang iyon. Pupuntahan ka namin kapag pwede, sabi ni Angelo. Siya ang huli. Sa wakas tiningnan niya ako, at sa isang segundo nakita ko ang 5 taong bata na humihigit sa laylayan ko. Puno ng luha ang mata niya, pero nilunok niya. Ingat ka po. Nanay ang tanging nasabi niya. Umalis sila. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Naririnig ang mga yapak nila na lumalayo sa pasilyo. Hindi ako tumingin pabalik. Hindi ko hiniling na dalhin nila ako pauwi. Bukas ang pinto ng kwarto. Pwede akong sumunod sa kanila. Para saan? Para makiusap ng pwesto sa buhay ng mga na-discard na ako. Hindi. Ang Regina na gagawa noon ay namatay noong Martes na iyon sa sala ng bahay niya. Dahan-dahang isinara ko ang pinto. Ang click ng lock ay ang pinakamalungkot na tunog na narinig ko sa buhay ko. Tiningnan ko ang bagong kasama ko sa kwarto. Magandang hapon po, sabi ko. Si Aling Genoveva, patuloy na nakatitig sa dingding. Baka talaga hindi siya nagsasalita. O baka natuto na siya na sa lugar na iyon ang katahimikan ang pinakamabuting kasama. Umupo ako sa kama ko. Umunggol ang spring. Manipis ang kutson na nararamdaman ang mga bakal sa likod. Binuksan ko ang maleta ko. Sa itaas ang kaunting damit na dala ko. Sa ibaba ang makapal na folder na may mga dokumento ng mana ni Aling Iris. Ang kayamanan at sikreto ko, ang sandata ko. Samantala, sa kotse ang ginhawa ay halos makikita. Si Jose nagmamaneho na paihong kamay sa manibela. Puti ang knuckles. Si Maria, sa copilot seat, sa wakas pinakawalan ang luha ng konsensya. Pakiramdam ko monster ako. Hing-hing. Tama na Maria. Sagot ni Jose nang hindi inaalis ang mata sa trapiko. Ginawa namin ang kailangan. Hindi na pwede mag-isa si nanay. Iniligtas namin siya sa sarili niya. Pero ang lugar na iyon, Jose, nakakadepres. Sabi niya habang pinupunasan ang mukha sa likod ng kamay. Iyon ang kaya namin, sagot niya na tuyo. O gusto mo sa luxury hotel? Sino magbabayad? Ikaw. May school ang mga bata. Utang ang apartment. Mahal ang buhay. Si Angelo, sa likod, binasag ang katahimikan. At ang bahay niya. Anong gagawin natin sa bahay? Nagkatinginan si Jose at Maria. Iyon ang tanong na nasa isip ng lahat. Naisip ko na yan,
sabi ni Jose. Mas kalmado na ngayon na pera ang topic. Nakipag-usap ako sa broker, kaibigan ko. Sabi niya tumataas ang value ng barangay. Kung mabilis ibenta, malaki ang kita. Ibenta? Tanong ni Maria na mahina ang boses. Pero bahay yon ni nanay at mga gamit niya may iwan doon. Mapupuno ng alikabok, sagot ni Jose. Maria, praktikal tayo. Kailangan natin ang pera. May utang ako sa talyer. Kailangan ni Angelo kapital para sa vulcanizing at sigurado may gagastusin ka sa parte mo. Lilinisin natin ang bahay. Idodonate ang lumang muebles at ibenta. Hatiin ang pera. Tanong ni Angelo. Pareho sa tatlo. Siyempre, sagot ni Jose. Makatarungan iyon. Kami ang nag-alaga sa kanya lahat ng taon na ito. Wala nang makatarungan kundi ang mana ng tatay namin ay amin na ngayon. Mana ng tatay. Ang bahay na binayaran ko sa pawis ko. Sa paglilinis ng sahig ng iba. Para sa kanila mana ng ama na umiwan sa amin. Hindi ko kaya, Jose sabi ni Maria. Pumasok doon, hawakan ang gamit niya. Masama ang pakiramdam. Masama ang iwan ang bahay na nakasara. Mapupuno ng alikabok at bababa ang value, sabi niya. Isip mo kung ano ang magagawa mo sa 50 o 60,000 piso sa kamay. Maria, palitan ng kotse. Gawin ang renovation sa kusina na gusto mo. Isip mo iyan. Sa susunod na linggo magkita tayo at maglinis ng bahay sa sumunod na weekend. Mas maaga ilagay ang for sale sign. Mas mabuti. Namatay ang usapan doon. Nakaayos na ang plano. Hindi lang nila ako in-intern. Binubura nila ang pag-iral ko. Ibinibenta ang alaala ko para bayaran ang utang nila. Doon sa tahanan ng kapayapaan. Nagsimula ko ng sarili kong investigasyon. Ang unang gabi ang pinakamahaba sa buhay ko. Kakaibang tunog. Tuyot na ubo mula sa ibang kwarto. Mahinang ungol. Yapak ng night nurse sa pasilyo. Halos hindi ako nakatulog. Sa umaga gumising ako bago sumikat ang araw. Naiwan akong nakaupo sa kama. Sa dilim, nakikinig at nag-iisip. Nang lumiwanag ang araw, nagsimula akong mag-obserba. Nakita ko kung paano ihain ang pagkain. Manipis na lugaw sa almusal. Lasang tubig na sopas sa tanghalian. Nakita ko kung paano ang mga nurse, kaunti para sa dami ng matatanda. Takbuhan mula rito hanggang roon. Laging nagmamadali, walang oras para sa salitang pagmamahal. Nakita ko ang mga residente. Bawat isa nawawala sa sariling mundo ng nostalgia at pagkalimot. Hindi ako nanatili sa sulok ko. Nagsimula akong maglakad sa pasilyo. Laging may mapagkumbabang ngiti sa mukha. Medyo nakayuko ang postura, na parang inosenteng matanda na akala nila ako. Nagkukwentuhan ako sa mga tagalinis, sa mga kusinera. Pinupuri ko ang malinis na sahig. Masarap na pagkain at sila. Gutom sa papuri, sa kaunting atensyon, nagsisimulang magbukas. Kay Lupita, isa sa mga tagalinis, nalaman ko ang unang mahalagang impormasyon. Mas mabuti ang lugar na ito noon. Sabi sa akin ni Donna Regina, isang araw, habang nagwawalis sa pasilyo. Ang dating may-ari, si Don Alfonso, mabuting tao, pero ibinenta lahat mga 10 taon na ang nakaraan. Ngayon ang bagong may-ari, gusto lang pera. Binawasan ng staff, binaba ang quality ng pagkain, pera lang iniisip. Sino ba ang bagong may-ari na iyan? Tanong ko ng may inosenteng boses. Hindi ko alam ang pangalan. Isang kumpanya, kakaibang pangalan. Sa tingin ko inversions futuro o ganon. Hindi namin nakikita ang mukha ng tunay na may-ari. Isang beses lang sa buwan dumating ang manager, si Attorney Morales, para kunin ang pera. Inversions futuro. Itinago ko ang pangalang iyon sa isip. Sa mga sumunod na araw patuloy ang teatro ko. Sumali ako sa mga aktibidad. Painting class na halos tuyot na ang pintura. Bingo na premyo ay mint candy. Umupo ako kasama ang ibang residente sa tea room at nagkunwaring nakikinig sa game show. Unti-unti, may mga nagsimulang magsalita sa akin. Nakilala ko si Don Osvaldo, dating professor sa history na inilagay doon ng mga anak pagkamatay ng asawa. Sabi nila pupuntahan nila ako tuwing linggo. Kwento niya sa akin na malungkot ang mata. Pero parang may 15 araw ang linggo niya, kasi hindi sila dumating. Nakilala ko si Aling Celia, may Alzheimer, at ginugugol ang araw sa pagtawag sa anak na Roberto, na hindi kailanman dumating. Bawat kwento ay piraso ng pag-abandon at kalungkutan, at bawat kwento lalong nagpapalakas sa desisyon ko. Hindi ko ginagawa ito para sa akin lang, para rin sa kanilang lahat. Ang Miyerkules, isang linggo pagkatapos dumating, sinabi ko sa isa sa mga nurse na medyo nahihilo ako at kailangan kong tumawag sa anak ko para humingi ng gamot. Perpektong excuse iyon. Dinala niya ako sa telepono sa reception. Lumang telepono. Sumagot si Maria sa ikalawang ring.
Nanay, may nangyari ba? Okay ka lang? Halos convincing ang pag-aalala niya. Okay lang ako, anak. Sa tingin ko lang medyo tumaas ang presyon ko. Pwede mo ba akong dalhan ng gamot ko sa presyon kapag bumisita ka? Sabi ko ng mahinang boses na pinraktis ko na. Siyempre nanay, siyempre. Pero komplikado ang weekend na ito. Kami ng mga kapatid mo mag-aayos ng mabuti sa bahay mo. Alam mo, para ayusin ang mga gamit. Ayusin. Tanong ko, nanay, para maging maayos lahat. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa lahat. Sa susunod na weekend dadalhan ko ng gamot ng sigurado. Sige anak. Sige. Binaba ko. Totoo pala. Nakaandar na ang plano na ibenta ang bahay ko. Ayusin nila ang gamit ko. Itatapon ang buhay ko sa basura para ibenta ang mga dingding na nagbigay ng bubong sa akin. Halos kakilakilabot ang kalmang nararamdaman ko. Wala na akong madaliin, may plano ako. At mas mahalaga, may paraan ako para gawin ito. Tumawag ako sa ibang numerong kabisado ko. Attorney Benito, sabi ko ng mahina, tinatalikuran ang reception. Doña Regina, kamusta? Nag-aalala ako. Tumawag ang mga anak mo noong nakaang linggo tungkol sa mana ng yumaong asawa mo. Sabi ko wala. Tulad ng hiniling mo. Nasa tamang lugar ako ngayon, kaibigan, at kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko magsimula kang gumawa ng mga bagay para sa akin ng discreet. Ano po ang kailangan? Tanong niya. Una, imbestigahan mo ang kumpanyang Inversions Futuro. Gusto ko malaman lahat. Sino ang may-ari? Anong ibang negosyo nila? Kung may dumi sa ilalim at lalo na kung interesado silang ibenta ang lugar na ito, ang tahanan ng kapayapaan. May katahimikan sa kabilang linya. Bilhin ang nursing home, Doña Regina. Tanong niya nagulat. Simula pa lang iyon, kaibigan. Sagot ko habang tinitingnan ang pasilyo kung saan patuloy na tinatawag ni Aling Celia ang anak na hindi dumating. At pangalawa, kumuha ka ng pinakamabuting appraiser ng property sa lungsod. Gusto ko malaman eksakto kung magkano ang bawat ladrilyo ng bahay ko. Ang bahay na inihahanda ng mga anak ko para ibenta na parang sa kanila. At anong balak nyo sa appraisal na iyan? Tanong niya. Ngumiti ako. Ngiti na walang makikita sa tahanan ng kapayapaan. Balak ko bilhin ulit ito, attorney. Pero hindi nila kailangang malaman na ako ang bumibili. Hindi pa ngayon. Ang Sabado na naglinis ang mga anak ko sa bahay ko. Madilim at mamasa-masa ang umaga. Na parang alam ng langit ng Maynila ang kalokohan na gagawin nila. Doon sa tahanan ng kapayapaan, uminom ako ng aking manipis na lugaw gaya ng dati. Nagpalitan kami ng 2 salita ni Don Osvaldo tungkol sa team niya sa football na natalo ulit at umupo ako malapit sa may rehas na bintana ng kwarto ko. Iniimagine ang eksena. Para ko silang nakikita na naroon. Si Jose ang unang dumating. Binuksan ang pinto gamit ang susi na matagal na niyang taglay at hindi ko inakalang gagamitin para burahin ako roon. Lumakad siya sa sala na parang boss. Kinakalkula kung ano ang may value at ano ang basura. Si Maria at Angelo dumating pagkatapos na may dalang karton at itim na basura bag. Malaki at gutom. Handa para lamunin ang buhay ko. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Maria, nabasag na ang boses. Tinitingnan ang upuan kong may bulaklak. Iyong kinatungtungan niya para bigyan ako ng hatol na mas madali sa sala. Sa sala, sabi ni Jose na praktikal. Walang value ang mga lumang muebles na ito. Sira ang spring ng upuan. Puno ng anay ang kabinet. Idodonate natin lahat sa simbahan ng barangay at magkakaroon ng space. Ang mahalaga alisin ang personal na gamit, mga trinket niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jose. Hindi trinket iyan, reklamo ni Maria. Alaala iyan ni nanay. Alaala na may iwan dito. Mabubulok, sagot niya, binubuksan ang pinto ng kabinet. Malinaw ang broker. Kailangang walang laman at malinis ang bahay para sa showing. Mas mabilis natin gawin ito. Mas mabilis maibenta at makukuha natin ang pera natin. Pera natin. Nagsimula silang kalikot lahat. Si Angelo, tahimik, inatasang ibaba ang mga picture frame sa dingding at kabinet. Bawat litrato ay saksak. Litrato ng kasal ko, bautismo ng bawat isa. Litrato ni Angelo na nakakostum na superhero sa 7th birthday niya. Tinitingnan niya ang mga litrato ng 1 segundo. Nakikita ko ang mukha niya na para may konsensya at pagkatapos inilalagay ng maingat sa karton. Si Jose ang taga-execute. Binuksan ang drawer ko nang walang seremonya. Nakita ang kahon ko ng pananahi. Tingnan mo ito. Karayom, sinulid, lumang buttons, basura at itinapon sa itim na bag. Hindi niya alam na sa mga karayom at sinulid na yon pinagtahian ko ang uniform nila sa eskwela ng maraming taon para hindi siya asarin.
Hindi niya alam na ang mga buttons na iyon mula sa mga damit na tinahi ko ng madaling araw para bayaran ang debut ng kapatid niya. Nakita ni Maria ang koleksyon ko ng santo na iniingatan ko sa lumang album. Ay nanay, iniingatan mo pa ito. Sabi niya habang binubuklat ang pahina na halo ng nostalgia at pangmamaliit. Sige, itapon mo Maria. Walang bibili ng bahay na puno ng gamit ng matanda. Utos ni Jose. Pero baka gusto niya dalhin sa nursing home. Bulong niya. Dalhin para saan? Para magtipon ng alikabok sa ilalim ng bakal na kama. Huwag sentimental. Ang goal ay walang laman ang bahay. Focus, sabi niya, pumapalakpak na parang nag-uutos sa mekaniko niya. Patuloy ang paglilinis buong araw. Pumasok sila sa kwarto ko. Pinakabanal na lugar para sa akin. Kinuha ang damit ko sa aparador. Out of fashion ito, sabi ni Maria. May mansa ito, basura. Remake ni Jose. Hindi nila alam na ang damit na kupas na yon ang suot ko sa unang date ko sa ama nila. Hindi nila alam na ang wool coat na medyo gasgas sa kwelyo ang nagpainit sa akin sa maraming madaling araw na naghihintay ng jeep. Ang pinakamasakit na sandali para sa akin ay nang binuksan ni Angelo ang drawer ng dresser ko at nakita ang mga notebook ng recipe ng nanay ko. Lumang leather cover, madilaw na pahina, magandang sulat ng lola ko at pagkatapos ng nanay ko na may recipe na minana sa generation. Keke na mais. Pasta ng linggo, matamis na kalabasa. Ano ito? Tanong ni Jose na kinuha ang isa sa kamay ni Angelo. Recipe notebook ng lola, sagot niya ng mahina. Binuklat ni Jose ng walang interes. Pangit ang sulat, puno ng taba. Sino gagamit nito ngayon? Lahat ng recipe nasa cellphone. Basura. Diyos. Hindi, pakiusap ni Angelo na unang beses nagpakita ng tapang. Mahal na mahal ni nanay ang mga notebook na ito. At ano ang lulutuin niya sa nursing home? Lugaw, Angelo, huwag kang maghanap ng problema. Ang goal ay linisin. Itapon mo iyan sa bag. Nagalangan si Angelo. Hawak ang notebook ng lola ko sa kamay. Sandali akong umasa. Bunso ko yon, ang bata ko. Pero tiningnan niya ang kuya niya na matigas ang mukha ni Jose. At nawala ang tapang niya. Ibinaba ang ulo at dahan-dahan inilagay ang notebook sa itim na basura bag. Sa sandaling iyon, sa kama ko sa tahanan ng kapayapaan, ipinikit ko ang mata. Mas masakit iyon sa akin kaysa dalhin nila ako roon. Hindi lang lumang papel ang itinapon nila. Itinapon nila ang history namin, ang ugat namin. Habang dinudumihan nila ang alaala ko, tumunog ang telepono ng home. Si Atty. Benito iyon. Pumunta ako sa telepono sa pasilyo. Siguradong walang nakikinig. Donna Regina, may balita ako. Sabi niya ng profesional gaya ng dati. Nagtagumpay ang investigasyon sa Inversions Futuro. Front lang ang kumpanya, nasa pangalan ng Dumi. Ang tunay na may-ari, si Amancio Morales. Si Atty. Morales na sinabi sa akin ni Lupita. Naisip ko ng malakas. Eksakto, siya rin. At ang pinakainteresante, si G. Amancio ay lubog sa utang. Ginamit ang tahanan ng kapayapaan at ibang property bilang collateral sa loan na hindi niya mabayaran. Malapit na kunin ng bangko lahat. Desperado siyang ibenta para makakuha ng cash agad. Ngumiti ako ng malamig. Music to my ears yan, attorney. Magbigay ng offer, mababang offer na parang pabor. Sabihin natin may investor na interesado sa negosyo. Pero kailangang opportunity price dahil sa problema ng lugar. Gagawin ko ngayon din, Doña Regina. At tungkol sa bahay nyo, naibigay na ng appraiser ang report. Sa kondisyon at location, minimum 2 milyon pesos ang value. Mas malaki kaysa inaakala ng mga anak ko. Sa kasakiman at madaliin, sigurado tatanggap sila ng unang offer. Perfecto, attorney. Ngayon hintayin natin na mailagay ang SEG. Kapag nangyari iyon, maghanda ka ng Dumi Company sa pangalan ng pinagkakatiwalaan mo at magbigay ng offer ng 1.2 milyon pesos cash. Humagigik si Atty. Benito sa kabilang linya. Mababa masyado ang offer. Baka hindi tanggapin. Tatanggapin nila. Sabi ko nang may katiyakan na nakakatakot pati sa akin. Nagmamadali sila. May utang. At ang broker ni Jose, kaibigan niya, sigurado undervalued ang bahay para mabilis maibenta at makakuha ng komisyon. 1.2 milyon cash ay parang regalo sa langit sa kanila. Hindi nila isipin ng 2 beses. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo na patuloy akong matandang masunurin sa nursing home. Hindi ako binisita ng mga anak ko. Tumawag si Maria 1 beses para sabihing maraming trabaho ang pag-aayos ng bahay. Pero halos tapos na. Hindi niya binanggit ang mga bag ng basura na puno ng buhay ko. Ang sumunod na Sabado, ang tapat kong kapitbahay, si Marcia, bumisita sa akin. Unang bisita ko iyon.
May dalang keke na gawa sa recipe na minsan nasa notebook ng nanay ko. Napuno ng luha ang mata ko, pero pinigilan ko. Regina, kaibigan, ayaw kitang bigyan ng masamang balita. Pero simula niya habang pinipisil ang kamay ko. Kanina umaga nilagay ang segn. Alam ko na, Marcia, inaasahan ko na. Marami nilang itinapon. Regina, maraming gamit mo. Nakita ko ang mga basura bag sa bangketa. Nasira ang puso ko. Nasira rin ang akin, kaibigan. Pero minsan kailangang masira ang puso para maipagdugtong ulit ng iba, mas matibay. Tiningnan niya ako nang hindi lubos na iintindihan. Pero nakita ang katatagan sa mata ko. Nang hapon na yon tumawag ako kay Attorney Benito. Nailagay na ang sagin. Pwede nang gawin ang offer. 3 araw pagkatapos, tumunog ang telepono sa bahay ni Maria. Si Jose na may nanginginig na boses sa excitement. Maria, hindi ka maniniwala. May bumili na sa bahay ni nanay. Agad-agad. Pero 3 araw pa lang ang sigin. Gulat niya. Kumpanya. Bumibili sila ng property sa area para invest. At ang pinakamabuti, cash offer. 1.2 milyon pesos. 1.2 milyon. Nagalangan ang boses ni Maria. Jose, hindi ba sabi ng kaibigan mong broker mga 1.5 milyon ang value? Kung maghintay tayo ng buwan, baka taon para makahanap ng buyer. 1.2 milyon cash. Ngayon na, walang sakit ng ulo, walang ipapakita sa maraming tao. Magandang deal. Nakipag-usap na ako kay Angelo. Agree siya. Isasara natin this week. Pipirmahan ang papeles at next week. Pera na sa account. Hati sa 3, halos 400,000 bawat isa. Alam mo ba kung ano iyon? Alam ni Maria. Naisip niya ang bagong kusina, ang kotse na laging nasisira, ang bakasyon sa beach na hindi niya nagawa ng 5 taon. Nagsimula ng matakpan ng makapal na pagnanasa ang konsensya. Kung agree kayo dalawa, agree rin ako, sabi niya. Perfecto. Tatawagan ko ang broker na tanggap namin. Ihanda ang toast, sis. Tapos na ang problema natin. Habang nagdiriwang ang panganay ko sa pagtatapos ng problema niya, hindi niya alam na ang problema ko, bagong solve lang at ang problema nila. Ang tunay, malapit nang magsimula. Noong gabing iyon, sa dingding ng tahanan ng kapayapaan, habang umiinom ako ng lasang tubig na sopas ko, naisip ko ang bahay ko, malapit na ulit maging akin. Legal, makukuha ng mga anak ko ang perang gusto nila. Pera na galing talaga sa bulsa ko. Mula sa mana ng kaibigan kong Iris. Gagastusin nila ito, babayaran ang utang. Pakiramdam nila hari sila at ako maghihintay. Natuto ako ng pasensya sa buhay. Virtue iyon ng tagalinis ng sahig at ng nagpaplano ng hustisya. Tumawag sa akin si Attorney Benito kinabukasan. Doña Regina, may isa pang balita. Tinanggap ni G. Amancio Morales ang offer natin sa tahanan ng kapayapaan. Ibinibenta niya sa ridiculous price, para lang maalis ang utang. Akin na ang lugar. Tumingin ako sa paligid. Madilaw na dingding. Si Aling Genoveva pa rin nakatitig sa ladrilyo. Akin na ang lugar. Ang nursing home na itinapon nila ako para mamatay. Akin na ngayon. Umikot ang laro at ang pinakamasayang parte bagong magsisimula. Lumipas ang 2 taon, mahigit 260 linggo. 1,825 araw. Sa una binilang ko ang bawat bland na pagkain. Bawat gabing hindi matulog sa bakal na kama. Bawat bisitang hindi para sa akin. Pagkatapos tumigil ako sa pagbilang ng araw at nagsimula sa pagbilang ng tagumpay ko at marami. Ang unang malaking tagumpay ay tahimik. Pinirmahan sa notarial office na hindi ko napuntahan. Ang 3 kong anak, naka-best clothes, pinirmahan ang papeles ng pagbenta ng bahay ko. Kwento sa akin pagkatapos ni Attorney Benito na parang bata ang tuwa nila. Hinigpitan ni Jose ang kamay ng buyer. Batang abogado sa opisina ni Benito nang sobra na napangiwi ang bata. Ngumingiti si Maria ng malapad. Nagpaplano ng malakas tungkol sa bagong kabinet sa kusina niya. At si Angelo, bunso ko, parang nakalimot na sa konsensya. Puro kwento tungkol sa bagong elevator sa vulcanizing shop. Nakuha nila ang 1.2 milyon pesos mula sa bahay na halos double ang value at binayaran ng pera na iniwan sa akin ng kaibigan kong Iris. Pakiramdam nila pinakamatalino sa mundo. Ako, mula sa kwarto ko sa tahanan ng kapayapaan ngumiti habang iniimagine ang eksena. Hindi nila alam na ibinenta nila ang tanghalian para bilhin ang hapunan. Ang pera, gaya ng inaasahan, nasunog sa kamay nila. Si Jose, laging nagreeklamo ng utang, hindi binayaran kahit piso. Sa halip, bumili siya ng second hand na malaking pickup para maging important sa talyer.
Pinapalitan lahat ng tools ng pinakamahal at nagsimulang kumain sa karinderyang may karne. Nag-iimbita sa empleyado na parang milyonaryo. Natupad ni Maria ang pangarap ng bagong kusina. Kumuha ng architect, giniba ang dingding, nilagyan ng mamahaling granite. Bumili ng ref na may ice maker sa pinto at 6-burner stove. Siyempre, mas malaki ang gastos kaysa sa halos 400,000 na natanggap niya. Para matapos, nagloan ulit sa bangko, pero masaya siya. Nagpo-post ng picture ng dream kitchen niya sa social media. Puno ng like mula sa kaibigan na hindi alam ang kalahati ng kwento. Si Angelo, anak ko, siya ang pinakamasakit sa akin. Hindi lang binili ang elevator sa shop. Pinapalitan rin ang lumang kotse ng asawa niya ng bago at nag-finance ng beach vacation kasama ang mga anak. Ginastos ang bawat sentimo na parang walang bukas. Naniniwalang ang perang iyon ang unang hakbang sa mayamang buhay. Walang naisip mag-ipon para sa emergency. Walang naisip sa akin sa unang mga buwan. Hindi ako binisita kahit isa. Abala masyado sa bagong buhay nilang makintab. Tumatawag si Maria paminsan-minsan. Palaging paehong excuse. Hello nanay, okay ka ba? Pasensya na hindi makabisita. Sobrang busi ang renovation ng kusina. Hindi mo maimagine ang alikabok. Pero pagkatapos nito, ipinapangako ko dadalhan kita ng slice ng keke na gawa sa bagong oven ko. Hindi dumating ang cake. Habang sinusunog nila ang pera ng bahay ko, nagsimula ako ng sariling renovation sa tahanan ng kapayapaan. Ngayon akin na ang lugar. Pwede kong gawin ang gusto ko. Pero ang paghihiganti ko ay hindi maingay. Parang pahi sa loob ng tela na nakikita lang kapag tapos na ang damit. Patuloy akong nanirahan na parang ordinary resident. Walang nakahalata, ni empleyado ni ibang matanda. Si Attorney Benito ang kumuha sa pangalan ko ng bagong administrator. Si Sofia, babaeng mga 50 taon na may malaking puso at katatagan ng general. Biyuda. Nag-alaga sa nanay niyang may Alzheimer ng 10 taon at alam niya ang mga tao. Dumating si Sofia isang Lunes na ipinakilala bilang bagong manager mula sa bagong may-ari. Una niyang ginawa sunod sa utos ko ay tanggalin si Attorney Morales, ang exploitative manager, at ang head nurse na mapait na si Yvonne, na tinatrato ang matatanda na parang sako ng patatas. Magandang eksena iyon. Ako, nakaupo sa plastic chair ko, nagkunwaring nakakatulog. Nakita ko kung paano bumagsak ang panga ni Attorney Morales nang iabot ni Sofia ang dismissal papers. Pangalawa niyang ginawa ay palitan ang pagkain. Sa Martes, sa halip na manipis na lugaw, may tinapay na sariwa, mantikilya, papaya at totoong gatas na kape. Sa tanghalian, sa halip na sopas na tubig, may kanin, beans, roasted chicken na may patatas at tomato salad. Iba ang katahimikan sa dining. Hindi na katahimikan ng resignasyon, kundi ng hindi makapaniwala. Si Don Osvaldo, nakaupo sa harap ko, puno ng luha ang mata. Mga 5 taon na hindi ako nakakain ng masarap na chicken. Sabi sa akin ni Regina nang nanginginig ang boses. Ngumiti lang ako. Patuloy ang pagbabago. Kumuha si Sofia na maraming nurse, maraming cleaner. Pininturahan ang madilaw na dingding ng light cream na masaya. Pinapalitan ang plastic chairs sa pasilyo ng comfortable sofa na donated ng anonymous company. Pinapalitan ang burned-out bulbs. Ginawa ulit ang mga banyo. Unti-unti nagsimulang maging worthy ng pangalan ang tahanan ng kapayapaan. Naging secret advisor ako ni Sofia sa gabi. Kapag natutulog lahat, pumupunta ako sa opisina niya at nagkukwentuhan. Sofia, kailangan ni Aling Celia ng bagong kutson. Lumubog na yon, sabi ko. Sofia, gusto ni Don Osvaldo maglaro ng checkers. Pwede ba tayong makakuha ng boards? At kinabukasan nangyayari ang mga bagay para sa iba. Ako lang si Doña Regina. Simpatikong matanda na gusto ng bagong manager. Nagsimula kaming mag-organize ng totoong activities. Isang beses sa linggo, may lalaking may gitara na kumakanta ng lumang kanta. Ang bingo afternoon ngayon ay may premyong box ng chocolate. Bumili kami ng yarn at knitting needles, at ang mga babaeng may magandang kamay pa nagsimulang gumawa ng baby booties para i-donate sa maternity ward ng hospital sa lungsod. Nagsimula ng may buhay ang lugar. Mas ngumingiti ang mga residente, mas nagkukwentuhan. Kahit si Aling Genoveva, kasama ko sa kwarto, isang araw tumingin sa akin at sinabi, "Maganda ang araw ngayon, di ba?" Unang sentence na narinig ko sa kanya. Lumipas ang 1 taon ng ganoon. Ang mga anak ko patuloy sa buhay nila na lalong lumalayo. Natapos na ang pera mula sa benta ng bahay. Ang pick-up ni Jose laging nasa talyer kasi wala siyang pambayad sa maintenance. Ang marble kitchen ni Maria may mga buwang atrasado na at ang vulcanizing shop ni Angelo, walang kapital na inaasahan, halos malugi na.
Bibihira na ang tawag at nagbabago na ang tono nila. Ang euphoria naging worry. Ang excuse ni Maria hindi na renovation, kundi sobrang trabaho para bayaran ang bills. Ang pride ni Jose naging constant irritation at noon. Sa 74th birthday ko nagdesisyon silang bumisita, 3 magkasama. Unang beses sa halos 10 taon. Alam ko hindi para mag-celebrate. May kailangan sila. Sinabi sa akin ni Sofia na naroon sila. Hiniling ko na ako lang ang makipagkita sa hardin na ginawa namin sa likod. Maliit na damuhan, wooden benches at flower bed ng roses na ako mismo ang nag-aalaga. Nang makita nila ako, nagulat sila. Hindi na ako ang nakayukong matanda na may malungkot na mata na iniwan nila. May suot akong floral dress na binili ko sa isa kong labas para sa doktor. Ang puting buhok ko, na tumubo ulit, maayos ang gupit. Mukha akong healthy, payapa, at ang lugar ay hindi na katulad ng tambakan ng nakalimutang matanda na pinili nila. Malinis, amoy bulaklak at orange cake mula sa bagong kusina. Ang ibang matanda masayang nagkukwentuhan sa benches. Naglalaro ng cards sa mesa. Nanay, sabi ni Maria, na parang nakakita ng multo. Mukha kang maayos. Maayos ako, anak. Hindi pa ako naging ganito kaayos. Sagot ko nang may seren ng ngiti. Anong nangyari sa lugar na ito? Tanong ni Jose na sospetyoso ang tingin sa paligid. Nagbago ba ng may-ari? Nagbago. Mga 2 taon na ang nakaraan. Parang talagang may pakialam sa amin ang bagong may-ari. Sabi ko habang tinataman ang irony. Umupo sila sa bench na uncomfortable. Ang birthday visit ay excuse lang. Pagkatapos ng ilang minutong walang laman na usapan tungkol sa panahon at apo, diretsahan si Jose. Gaya ng dati, nanay, dumating kami kasi mahirap ang sitwasyon para sa lahat. Simula niya salitan niya ng reklamo. Hindi kumikita ang talyer. Nawala ang customer. Mataas ang tax. Si Maria sumingit para sabihing nawalan ng trabaho ang asawa niya at naging snowball ang utang sa kusina. Si Angelo, nakayuko, umamin na iniisip niyang isara ang shop. Nakinig ako ng tahimik. Parehong katahimikan nang tinanggap ko ang balitang ilalagay nila ako roon. Nakakaawa pakinggan niyan, mga anak, sabi ko pagkatapos. Kaya nanay, simula ni Maria ng matamis ang boses. Naisip namin, mukha kang comfortable dito, adapted na, at alam namin may pension ka. Baka makatulong ka, loan lang para makabangon kami. Iyon ang tunay na dahilan ng bisita, ang pera. Ibinenta nila ang bahay ko. Ginastos ang parte nila at ngayon gusto nila ang pension ko na halos sa gamot ko lang o kahit ang perang akala nila mayroon ako. Tumayo ako sa bench at nagsimulang maglakad sa hardin. Sinundan nila ako ng tingin, excited sa sagot ko. Alam nyo ba mga anak? Simula ko habang tumitigil sa harap ng red rose bush. Marami akong natutunan sa 2 taon na ito. Natutunan ko na hindi huli ang lahat para makagawa ng bagong kaibigan. Natutunan ko na isang plato ng mainit na pagkain ay makakapagligtas ng kaluluwa ng tao. At natutunan ko na anihin mo eksakto ang itinanim mo. Tumalikod ako. Wala na ang ngiti sa mukha ko. Itinanim nyo ang pag-abandon. Tinrato nyo ako na parang lumang bagay na walang value. Itinapon nyo ang alaala ko sa basura at ibinenta ang bubong ko para matugunan ang luho nyo. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Maria. Magsasalita ko kung paano ko gusto, Maria. Iyan pa isa na natutunan ko. May halaga ang boses ko. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras. Dumating kayo dito pagkatapos ng 2 taon ng katahimikan. Hindi para yakapin ako ng happy birthday, kundi para humingi ng pera. Ang perang akala nyo na ipon ko, ang matandang mahirap, buong buhay. Ang sagot ay hindi. Nagdinginan sila 3 nagulat. Unang beses sa buhay na sinabi ko sa kanila ang hindi. Pero nanay, anak mo kami. Protesta ni Jose. Obligado kang tumulong sa amin. Tumawa ako. Malakas na tawa. Tunay na nagpaikot ng ulo ng ibang residente sa amin. Obligasyon, Jose. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo noong iniwan nyo ako sa pintuan ng lugar na ito. Ngayon, kung pwede nyo akong patawarin, malapit na ang movie time namin. Movie? Tanong ni Angelo na confused. Binili ng bagong may-ari ang malaking screen at popcorn machine. Gayon old romance movie. Paborito ko. Tumalikod ako at naglakad papunta sa main building. Iniwan ang 3 na nakatayo sa gitna ng hardin na nakanganga. Akala nila tapos na ang usapan doon. Hindi nila alam may pinakamabuting parte pa akong nakatago. May huling card ako sa manggas at malapit ko nang ilagay sa mesa. Iniwan ko sila sa hardin, parang estatwa ng asin. Ang larawan ng 3, puno ng shock at disbelief ang mukha ay nagbigay sa akin ng mapait na satisfaction.
Sa 2 taon ako ang invisible, ang mahirap, ang walang boses. Ngayon ang hindi ko ay umugong sa hangin na parang kulog, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Patuloy akong naglakad ng walang madaliin papunta sa glass door ng activity room. Narinig ko ang bulungan sa likod ko. Una mahina, pagkatapos mas malakas, puno ng galit. Alam ko hindi nila ako pakakawalan ng ganoon. Hindi opsyon ang pagtanggi sa mundo nila. Nanay, hintayin mo, sigaw ni Jose. Ang boses niya hindi na pakiusap, utos na. Hindi ako tumigil. Itinulak ko ang pinto at pumasok sa room, kung saan low volume na ang tea. At si Sofia, ang administrator, naghihintay sa akin na may discreet na ngiti. Pumasok sila sa likod ko na parang bagyo. Umiyak si Maria sa galit. Si Angelo maputla sa likod. Hinabol ako ni Jose at hinawakan ang braso ko. Hindi sobrang lakas, pero may threat ang higpit. Hindi mo pwedeng talikuran kami. Sabi niya sa ngipin, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Nasa ilalim kami at tumatanggi kang tumulong. Anong klaseng ina ang ganyan? Hinila ko ang braso ko ng kalmado. Ang klaseng ina na napagod na gamitin, Jose. Sagot ko ng matatag ang boses, pero mahina, para hindi masyadong makaagaw ng atensyon ng ibang residente na nakatitig na sa amin na curious. Hindi kayo nasa ilalim. Bagong simula pa lang kayo ng buhay na walang safety net ko. Malaking difference iyan. Safety net. Anong net? Tumawa siya ng walang humor. Pensyon mo lang ang pinagkakakitaan mo. Kami ang tumutulong sa iyo, nag-aalala. Nag-alala kayo ng husto na ibinenta nyo ang bahay ko sa unang presyo para sa pick-up at luxury kitchen. Sagot ko. Namula ang mukha niya. Paano mo alam iyan? Bulong ni Maria. May source ako, sabi ko habang sumulyap kay Sofia, na nakatayo pa rin, tahimik sa tabi ko. Sa lugar na ito mabilis ang balita, at ang balita tungkol sa mga anak na ginastos ang pera ng bahay ng ina nila, at pagkatapos humihingi ng loan sa pensyon, ay pinakamabilis lumipad. Nakakahiya ito, sabi ni Jose na itinaas ang boses. Pinapahiya mo kami sa harap ng mga tao dito. Hindi, Jose. Ang pagpapahiya ay ang ginawa nyo sa akin sa 2 taon. Ito bukas ang braso ko na itinuro. Ang malinis at magandang room na ito tinatawag na consequence. Akala nyo wala akong kwenta. Nakasya ang buhay ko sa maliit na maleta at pwede itapon sa basura ang alaala ko. Minamaliit nyo ako. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay nyo. Loan lang ang gusto namin, pinilit ni Maria. Luha sa mukha. Babayaran namin, ipinapangako ko. Kailangan lang namin ng pahinga. Pahinga. Ulit ko na thoughtful. Kailangan ko rin ng pahinga nang dumating ako dito. Pero ang meron ko lang ay hangin na amoy disinfectant. Tinitigan ko sila ng matagal. Gusto nyo ng tulong. Opportunity para makabangon. Siege. Kumislap ang mata ng 3 sa pag-asa. Akala nila sumuko ako. Pwede akong makipag-usap sa may-ari ng lugar na ito. Patuloy ko. Mabubuting tao sila, tama. Baka may trabaho sila para sa inyo. Trabaho. Naging confusion ang pag-asa sa mukha nila. Lumaki na ang lugar na ito. Laging kailangan ng tao para magtrabaho. Honest labor. Tumingin ako kay Jose. Ikaw halimbawa, marunong ka ng mechanics. May gete na electric na madalas masira at kailangan na maintenance ang mga wheelchair. Magiging useful ang lalaking may skill mo sa general maintenance. Hindi malaki ang sweldo, pero honest at sa pick-up mo pwede kang mag-deliver ng supplies. Namula hanggang purple ang mukha ni Jose. Nagbibiro ka. Gusto mo akong maging janitor, utility. Dito, hindi janitor. Correct ko ng sweet na ngiti na head of maintenance. Dignified work. Madudumihan ang kamay, pero malilinis ang konsensya. Tumingin ako kay Maria. At ikaw, anak, sa maganda mong kusina at bagong oven, di ba? Gusto mong magluto. Pagod na ang kusinera namin, si Aling Nena. Gusto niya ng assistant. Pwede kang gumawa ng cake para sa merienda. Tumulong sa pagkain. Ang amoy ng masarap na pagkain, nakakabuti sa kaluluwa ng mga tao dito. Tiningnan ni Maria ang kamay niya. Ang bagong manikir na ipinagmamalaki sa social. Masakit sa kanya ang ideya ng pagbabalat ng patatas at paghuhugas ng kaldero. Hindi ako marunong magluto para sa marami, bulong niya. Natututo, anak. Natuto akong mabuhay dito. Matuto ka ring magluto. Sa wakas tiningnan ko ang bunso ko. At ikaw, Angelo, bata ka pa gusto mo ng halaman. Naalala mo ba ang munggo na itinanim natin sa bulak? Kailangan ng constant care ang garden namin sa likod. Gupit ng damo, dilig ng roses, tanim ng bagong bulaklak. Gardener ay trabaho sa labas, honest, malayo sa taba ng gulong.
Mabigat ang katahimikan na sumunod. Hindi lang gulat. Offended sila. Para sa kanila ang offer na yon hindi tulong. Insulto na ang huli. Nawalan ng kontrol. Sumabog si Jose na galit. Mas gusto niyang makita kaming nagtatrabaho bilang empleyado dito kaysa bigyan kami ng perang obligado siyang ibigay. Doon ka nagkakamali, anak. Wala akong obligasyon at ayaw ko kayong empleyado. Gusto ko bigyan kayo ng pagkakataon na maging useful. Maramdaman kung ano ang magising na maaga at magtrabaho para sa sweldo sa katapusan ng buwan. Alagaan ang iba sa halip na sarili lang tinitingnan. Opportunity ng redemption, ang tanging iaalok ko. Hindi kailanman magpapababa ako sa ganyan. Sigaw ni Diyos, mas pipiliin kong mamalimos sa kalye kaysa maging utusan mo. Sa'yo ang choice, sabi ko. Kalmado, tumalikod siya sa mga kapatid niya. Umuwi na tayo. Babaeng ito, hindi na nanay natin. Lumabas siya na sinisipa ang pinto. Tiningnan ako ni Maria, puno ng luha ang mukha. Halo ng galit at desperation. Paano mo nagawa iyan, nanay? Bulong niya at tumakbo sa likod niya. Si Angelo nanatili. Tiningnan niya ako. Mata puno ng malalim na lungkot. Walang sinabi. Umiling lang na parang sinabing sorry at dahan-dahang lumakad papunta sa labas. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng activity room na may Sofia sa tabi ko. Ang ibang residente, na tahimik na nanood, nagsimulang lumapit. Inilagay ni Don Osvaldo ang kamay sa balikat ko. Matapang ka, Regina, sabi niya. Hindi ko pakiramdam matapang. Pagod ako, pero malaya rin. Sofia, sabi ko, habang tumitingin sa administrator, na may admiration ang tingin sa akin. Sa tingin ko pwedeng kanselahin ang movie ngayon. Ngumiti si Sofia. Hindi daw, Doña Regina. Ngayon pa nga kailangan mo ng magandang pelikula at malaking bucket ng popcorn. Gusto mo bang i-announce ko ang isang bagay? Anong bagay? Tanong ko na ang tahanan ng kapayapaan ay may 3 bakante at bibigyan ng preference ng may-ari ang kandidatong kailangan ng second chance sa buhay. Tumawa ako. Tawa na galing sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Hindi, Sofia, hindi kailangan i-announce. Ang kailangang matuto ng aral, makakabalik mag-isa. Nagpatuloy ang buhay. Hindi na ako hinanap ni na Jose at Maria. Nalaman ko kay kapitbahay kong si Marcia, na laging tumatawag para magkwento ng balita, na lumala ang sitwasyon nila. Ibinenta ni Jose ang pick-up para bayaran ang urgent na utang sa talyer. Si Maria, asawang walang trabaho, nagsimulang magbenta ng keke na gawa sa bagong oven niya sa mga kapitbahay para may extra. Ironic, di ba? Ginagawa niya eksakto ang sinuggest ko sa kanya. Pero dahil sa desperation, hindi choice. Pero isang linggo pagkatapos ng bisitang iyon, may hindi inaasahang nangyari. Isang umaga na Martes, nag-aalaga ako ng roses ko sa hardin nang makita ko ang figura na nakatayo sa back gate. Si Angelo iyon. Nakatayo roon na nakatitig sa loob na kamay sa bulsa ng gasgas na pantalon. Parang tumanda siya ng 0 taon sa isang linggo. Walang sinabi ako. Patuloy akong nagpuputol ng rose. Nanatili siya roon mga 0 minuto at pagkatapos binuksan ang gate at pumasok. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa akin. Hello, nanay. Hello, anak. Tiningnan niya ang kamay ko. Ang pruning shears. Talagang gusto mo ang halaman, di ba? Lagi ko nang gusto. Pinapakalma nito ang kaluluwa ko. Tahimik kami sandali. Tanging tunog ang snap ng gunting na pumuputol ng tuyot na sanga. Nanay, simula niya nang nanginginig ang boses. Isinara ko ang vulcanizing shop. Sorry, anak. Sabi ko, huwag kang mag-sorry. Hindi ako mabuting negosyante. Dreamer lang ako. Akala ko ayusin ng pera ang lahat. Tinapik niya ang bato sa sahig. Pumunta ako para tanungin kung standing pa ang offer ng trabaho na iyon. Tumigil ako sa ginagawa at tiningnan siya. Sa mata niya walang pride ni galit. Puro malaking pagod at maliit na pag-asa. Sa anong posisyon ka nag-a-apply? Tanong ko ng seryoso. Ngumiti siya ng malungkot. Gardener siguro. Inabot ko sa kanya ang pruning shears. Maari kang magsimula doon sa flower bed na iyon. Pinapatay ng damo ang daisies. Kinuha ni Angelo ang gunting. Medyo nanginginig ang kamay. Tiningnan ang tuol, pagkatapos ako. Puno ng luha ang mata niya. Salamat, nanay. Huwag mo muna akong pasalamatan, sabi ko. Mabigat ang trabaho at minimum ang sweldo. Kailangan mong patunayan na deserve mo ito. Hindi sa akin, sa sarili mo. Tumango siya at pumunta sa flower bed. Nakita ko siyang magtrabaho ng maingat. Walang madaliin. Nililinis ang lupa sa paligid ng bulaklak. Ang anak ko, ang bata ko, nagsisimula ng anihin ang itinanim niya at sa mahabang panahon, unang beses nararamdaman ko na maganda ang ani sa huli.
Hindi ko alam kung ano ang naghihintay kina Jose at Maria sa hinaharap. Baka turuan sila ng buhay ng aral na sinubukan kong ituro. Baka hindi. Ang alam ko, ang kwento ko ay hindi tungkol sa revenge, tungkol sa respeto. Respeto na nawala sa akin at kailangan kong bawiin sa pinakamahirap na paraan. Ngayon hindi na ako Regina, ang tagalinis, ang biyuda, ang inang iniwan. Ako si Doña Regina, ang babaeng nag-alaga ng hardin. Nanonood ng lumang pelikula kasama ang mga kaibigan at paminsan-minsan nagtuturo sa anak kung paano alagaan ang isang daisis. At para sa akin niyon ang pinakamalaking yaman na pwedeng taglayin ng tao. Minsan kapag may pintong nagsara ng masakit, binubuksan ng buhay ang bintana na puno ng liwanag. Ngayon naiintindihan ko na ang respeto ay hindi hinintay. Ginagawa ito hakbang-hakbang, gaya ng well-tended garden. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung hinawakan nito ang puso mo, mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Ang salita mo ay maaring ang consolation na kailangan ng isang tao ngayong gabi. At sabihin mo rin sa akin, mula saan ka nakikinig sa kwento ko? Gusto ko talagang malaman kung hanggang saan naglalakbay ang mga boses ng buhay at pag-asa.